Welcome sa Solid Kaals, ang tahanan ng iyong modernong 2026 Junior High School A&E Review. Dito sa ating channel, natutupad ang lutlot na pangarap. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa ating regular na lingguhang Junior High School Review Tracks. Para sa ating video, magbabalik tayo sa ALS Learning Strand 1, Communication Skills in English, focusing on advanced grammar mechanics and syntax patterns. Ang format natin ngayon ay diretsong mock test mula questions 1 hanggang 10 na walang boses sa simula upang makapag-focus kayo sa pagbabasa. At sa huling bahagi ay hihimayin natin ang bawat step-by-step tag-list explanation. Kumuha ng inyong scratch paper at simulan na natin. Tapos na ang ating 10 katanungan. Ngayon naman ay dumako na tayo agad sa formal na paghimay ng ating master answer key at step-by-step tag-list explanations. Ang tamang sagot para sa question 1 ay option A, had adjusted. Ito ang tinatawag sa exam na third conditional rule kapag ang dulo ng pangungusap ay gumagamit ng phrase na would have preferred. Ang katambal nitong unahan o ang if clause ay kailangan laging nasa past perfect tense gamit ang had plus past participle. Kaya had adjusted ang tumpak na formula nito. Isang mabilis na paalala mula kay Mamay P para sa ating kalusugan. Dahil panahon na naman ng tag-ulan sa Pilipinas, napakahirap bumiyahe patungo sa ating learning centers. Para hindi kayo magkasakit at maprotektahan ang inyong balat laban sa matinding lamig at basang panahon, gumamit kayo ng moisturizing sunscreen and skin protecting lotion. Hindi lang ito para sa araw, pinoprotektahan din ito ang skin barrier ninyo laban sa dry skin tuwing maulan. I-click ninyo lang ang ating YouTube shopping shelf sa ibaba para sa budget-friendly skincare. Letrang A ang ating sagot.
Para sa bilang 2, ang tamang sagot ay option C, whom. Trap po rito ang salitang who. Tandaan ang gintong batas ng relative pronouns. Gagamitin natin ang who kung siya ang gumagawa ng kilos. Ngunit gagamitin natin ang whom kapag ang tinutukoy na tao ay ang siyang tumatanggap ng kilos o object ng pangungusap. Sabi sa teksto, the instructional manager whom you met, ibig sabihin ikaw ang gumawa ng kilos na nakipagkita sa kanya, kaya letrang C ang ating tumpak na sagot. Ang tamang sagot sa numero 3 ay option D, large black plastic. Sinusubok dito ang tinatawag na order of adjectives. Kapag marami ang salitang naglalarawan sa isang bagay, may sinusunod itong tamang pagkakasunod-sunod sa English syntax. Una ang size, kasunod ang color, at huli ang material. Kaya ang pinakatumpak na bigkas ay large black plastic backpack. Letrang D. Mabilis na tip para sa inyong gamit tuwing maulan. Upang hindi mabasa ang inyong mga modules at notebooks habang naglalakad sa daan, siguraduhing may dala kayong compact, windproof travel umbrella. Napakamura nito at kasya sa kahit anong bag kaya hindi kayo mababasa sa ulan habang papunta sa klase. Tingnan ang nakatag na travel umbrella sa ibaba ng screen nyo gamit ang YouTube Shopping. Para sa question 4, ang tamang sagot ay option B, of. Ito ay isang halimbawa ng prepositional idiom o permanenteng kombinasyon ng salita sa Ingles. Ang salitang capable ay laging ikinakabit sa preposition na of, tulad ng capable of, hindi capable to o capable for. Tandaan ang permanenteng tambalang ito para hindi kayo makuhanan ng puntos sa actual test. Letrang B ang ating sagot. Ang tamang sagot sa bilang 5 ay option A, were. Ito ay nakabatay sa proximity rule ng subject-verb agreement. Kapag ang dalawang magkaibang singular at plural subjects ay pinagduktong ng mga katagang neither nor, ang ating gagamiting verb ay dapat sumunod sa katangian ng pinakamalapit na subject, sapat lang. Ang pinakamalapit na salita rito ay JHS teachers na isang plural noun o maramihan. Dahil marami sila, ang katapat na past tense verb ay were, hindi was. Letrang A ang ating sagot. Para sa number 6, ang tamang sagot ay option C, nevertheless. Ang nevertheless ay isang transitional adverb na nangangahulugang subalit, gayunpaman o sa kabila ng lahat. Ginagamit natin ito kapag ang kasunod na ideya ay salungat o kontra sa unang sitwasyon. Mahina raw ang signal, isang negatibo, ngunit na-upload pa rin ng mga mag-aaral ang kanilang requirement, isang positibo. Kaya nevertheless ang pinakatumpak ng pangatnig. Isa pang karagdagang tulong para sa inyong school accessories ngayong tag-ulan. Kung biglang bumuhos ang napakalakas na ulan at malayo pa kayo sa inyong pupuntahan, napakahalaga na may dala kayong emergency raincoat ponchos sa inyong bulsa upang protektahan ang inyong buong katawan at damit laban sa trangkaso. Nakatag ang matitibay at murang poncho sa ating shopping display sa ibaba. Letrang C ang ating sagot. Ang tamang sagot sa numero 7 ay option B, me. Trap po rito ang salitang I o myself. Tandaan ang permanenteng batas sa pronouns. Ang salitang between ay isang preposition. Sa English grammar, ang anumang pronoun na sumusunod sa isang preposition ay dapat nasa anyong object pronoun tulad ng me, us, him, her, o them. Hindi subject pronoun na I o he. Kaya ang tamang bigkas ay between the applicant and me. Letrang B ang ating sagot.
Para sa bilang 8, ang tamang sagot ay option D, colon, o ang bantas na dalawang tuldok o tutuldok. Gagamit tayo ng colon kapag magpapasok tayo ng isang serye o formal na listahan ng mga dokumento o bagay na direktang kasunod ng isang independent clause. Pagkatapos niyon, gagamit naman tayo ng mga quote o commas para ihiwalay ang mga item tulad ng a birth certificate, a Form 137, and a regular ID picture. Kaya letrang D ang ating wastong sagot. Para sa numero 9, ang tamang sagot ay option A, laptops. Ang direct object ay ang partikular na pangalan o noun sa pangungusap na direktang tumatanggap ng kilos ng pandiwa o verb. Ang kilos natin dito ay donated o nag-donate. Itanong mo ngayon sa iyong sarili, ano ang dinonate ng barangay captain? Ang sagot ay laptops. Kaya laptops ang ating direct object. Ang center naman ang indirect object, kaya letrang A ang ating tumpak na sagot. Para sa ating huling item, ang tamang sagot ay option C, more difficult. Ito ay isang panuntunan sa paghahambing o degrees of comparison. Ang salitang difficult ay may 3 pantig o syllables. Kapag ang salita ay mahaba, ginagamitan ito ng more para sa comparative degree. Ang option A na more difficulter ay isang malaking pagkakamali dahil hindi mo pwedeng pagsamahin ang more at ang hulaping ER sa isang salita. Letrang C ang ating pinal na sagot. Binabati ko ang lahat ng nakakuha ng mataas na marka ngayong gabi. Napakahusay ninyong tinapos ang ating Advanced English Grammar Reviewer para sa ating video ngayong gabi. I-share ang inyong mga naging marka sa comment section sa ibaba upang masubaybayan ko ang inyong paghahanda at pagunlad. Sa ating susunod na Junior High School video, babalik naman tayo sa Learning Strand 3, Mathematical Skills, upang talakayin ang mga malilinaw na computational shortcuts ng geometry, perimeter at surface area layouts. Paki-click ang like at subscribe sa ating channel at ibahagi ang sharing ito sa inyong mga kasamahan sa Solid Kaals upang sabay-sabay nating maabot ang naudlot na pangarap. Maraming salamat sa inyong sipag sa pag-aaral ngayong gabi. Manatiling matyaga, mag-ingat sa ulan, at magkikita tayo sa susunod nating masterclass. Bye-bye!